In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of the faithful, and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, by the light of the Holy Spirit, you instruct the hearts of the faithful. Grant that by the same Spirit, that we may truly wise and ever rejoice in His consolation. Through Christ our Lord. Amen. Mary, seat of wisdom, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saints Peter and Paul, pray for us. All the angels and saints, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Mga kaigsunan, maayong gabi kanyang tanan. Nianasab kita sa atong live diri sa Bagtingan sa Kamaturan 101. Inyong ubos nga alagad, Father Greg Mendez, makiguban ninyo sa atong hisgutan karon. So ang atong tema, ang atong paghahisgutan, kung tinuod ba nga we need Christ only, or we need Christ alone and not the church. So ato maguning na kita sa usa sa mga gi-post no nga pastor nga iyan ang ilang teolohiya, Christ without the church. Ang makaluwas si Kristo dili ang simbahan. Mao nga para nila ilang ang kunon si Kristo nga walay simbahan. Ang atong pangutana, tinuod ba ni ug mao ba ni ang gisulti nga kamaturan? O bisan sa Biblia, tinuod ba nga mao kini ang punto sa balang kasulatan? Ang ilagod, ilang gi-misinterpret ang mga panid sa Biblia makaigsunan. Sa dihang naingon sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His Son, whoever believes in Him will not perish but have everlasting life. So, ilang gisabot nga ang Kristo dinhi, Kristo nga walay simbahan, o wala na kinahanglan ang simbahan. Ilang gidawat kuno si Kristo sa buhat 4:12 nag-ingon nga walay lain ngalan nga makaluwas kundi ang ngalan ni Kristo. So sa ato pa wala nagiuban, wala lain, only the name of Christ. Nila pagong gamiton ang Roma 19 nga ang tanang magsampit sa ngalan sa Ginoo maluwas. Wala simbahan. Unya John 14:6 ato lang gamiton ning ilang mga gibasihan nga wrong interpretation pud nila. John 14:6 nagingon, I am the way, the truth, and the life. No one can enter to the Father except through me. So diha na Kristo, dili sa simbahan. Maigsoon kining mga teolohiya nga ingon dinhi o kining mga pagsabot nga sama niini, mao kini ang mga private interpretation without contextualization. Wala gyud nila sabta o wala gyud nila itudlo ang tibuok kamatuoran mga kaigsunan. Subo pamalandungon kay pulong sa Dios ilang gisinayob pagsabot. Mao ba gyud kini ang gipasabot ang ilang gitudlo karon, mao ba gyud ni ang gitudlo sa atong Ginoo. Unas tanan maigsuon, ang atong Ginoo sa dinhi pa siya sa kalibutan, for sure nga makapadayon siya sa iyang pagsangyaw, mapadayon ang iyang buhat sa pagsangyaw o unsaon para mailhan siya sa kalibutan. Nagtukod siya simbahan. Ang simbahan nga gitukod mo ang katawhan nga iyang gipadumala una sa mga apostoles, or shall we say the first church is the apostles,
ug ang ilang mga sakop. Ug ang Ginoo, mayong laki man ang Ginoo, nagbilin gyud siya simbahan kay mao ni paagi aron mapadayon ang pagsangyaw. Ang giunsa day nila pag may signal pagkasayod sa pulos Ginoo pag ila kang Kristo. Giunsa nila nga nakaila sila Kristo karon. Angay silang mobalik sa kasaysayan and be honest in searching the truth and the history. Kisa man ay nagpadayon sa pagsangyaw. Gikan sa atong Ginoo, kisa may nagpadayon, di ba, ang mga apostoles? O usana sa apostoles nga nakita natong dako gyud kayo og nahimo sa iyang missionary journey. Mao si San Pablo. Bisan tungod si San Pablo, dili na apil sa 12 ka apostoles kay na kabig siya, human naman nisaka sa langit ang atong Ginoo. Gani, witness siya sa martyrdom ni Saint Stephen or San Esteban. Nakakita na si Saulo ni adto o iyang gi panglutos ang mga nagtuo sa atong Ginoo, ang miyembro sa unang simbahan. Pero unsa man si San Pablo, parihabag pagsabot ni ining mga pastor karon nga Christ alone without the church. Maigsoon mao ni usa ka dako nga bakak sa ato panahon. Nagbitbit og Biblia, nagbasa si Biblia pero gi-reject nila ang whole truth about the Word of God. Si San Pablo, maubay gitudlo ni San Pablo nga wala na ta makinahanglag simbahan kasi Kristo lang, or kanang Christ yun without the church. Ay soon sa pagkatinuod, there is no true Christ without the church. If you have a Christ without the true church, that is a fake Christ. Dili na mo'y Kristo. O sa pagkatinuod, dili na makaluwas nga Kristo. Unsa may giingon ni San Pablo? Balik na San Pablo kay atong tan-awon i-check kay daghan magsinulat si San Pablo. Sa sulat ni San Pablo sa taga-Colosas, diha giklaro ni San Pablo ang ecclesiology. Unsa may giingon ni Saint Paul? Colossians chapter 1 verse 18. Kining mga maong tekstuha o bersikuloha may sikat kaayo ni natong Katoliko. Pero murag gitabunan kini ni ining mga pastor nga kuno nag-ila og Kristo pero wala mo ila sa matuod nga simbahan ug matud pa wala na magkinahanglan og simbahan. So Colossians 1:18 matud pa ni San Pablo, Christ is the head of the body, His church. So si Kristo ang ulo, ang katawhan, ang simbahan, mao ang iyang lawas. Therefore, Christ and His church is inseparable. Ato ni gibalik-balik kay daghan girong mga nagpatuo. Pero makasabot sa danila. Kay kung magwali sila og Christ with a church, ang akong mangutana magilang miyembro, unsa man po nga church? Mao ba ni nga to? Nga ikaw ra mang nagtukod pastor? So man ni mga igsuon, kanang at moseryoso ta ani. Kinsa man diha ang nagtudlo og nituo nga si Kristo lang wala na magkinahanglan simbahan. Atong i-challenge nga pwedeng
mo sulod sa atong life karon. Kay bakak na gyud na kaayo. Si San Pablo master kayo sa ecclesiology. So ang theology of the church. Christ is the head of the body, the church. Kay daghan nagtuo. Una, dili mingon walay relihiyon makaluwas. Kanang dili man ang relihiyon manluluwas, pero nasayod kita. You cannot attain salvation without a true religion. Ingana nang atong pagsabot diha. Diha sa simbahang gitukod ni Kristo, na diha ang matuod nga relihiyon. No? Kinamang yung relihiyon. Matud pa ni San Pablo, ang tinago sa atong relihiyon mao si Kristo. Si Kristo. Siya ang tinago sa atong relihiyon o tinuuhan. Mao nga, you cannot separate Christ with His true church. So, gitawag ta ni ining simbahana, Colossians 3:15. Gitawag kita aron mahiusan ining usa ka lawas. Hinumdum man nato in the mind of Saint Paul when Saint Paul said, body, simbahan yun na, the church. O kining simbahan na mauni ang gitukod ni Kristo, Matthew 16:18, you are Peter, and upon this rock. Okay? Okay? Matud pa ni San Pablo, sa atong Ginoo ngadto ka San Pedro. Again, you are Peter, and upon this rock I will build my church. I will build my church. Hina ito signal, ha? Since mag-igsoon kay murag ni hinay atong signal. So, atong gipahinumdum, no? Sa Matthew 16:19. Matud pa, I will build my church. Tukuron ko ang akong simbahan. Doon na rabay nagwali nga wala pa kuno si Kristo magtukod og simbahan. Kay future pa kuno. Pagatukuron pa, I will build my church. Baka ka na maigsuon kay panahon sa atong Ginoo na may simbahan. Naa na mag-simbahan si San Pablo naghisgot nga naa na simbahan, o ang atong Ginoo mismo naghisgot nga naa na ang simbahan. Ato ko nung basahon kay aron matinaw gyud nato nga dili tinuod ang giingon nga wala pay simbahan. Manang karon pa sila magtukod, mga pastor nagtukod-tukod, no, sayop na siya. So sa Matthew 18:17, mao ni ang giingon sa Ginoo, o kung dili gayud siya mamati kanila, isulti ang tanan ngadto sa simbahan. No? Isulti ngadto sa iglesia o sa simbahan. O kung dili siya mamati sa simbahan, isipa siya nga usa ka dili magtotoo o kobrador sa buhis. So na simbahan. Ug mao ni ang describe ni San Pablo or tagaag analogy sama sa lawas. Christ is the head of the body, the church. O si Kristo ang manluluwas sa lawas nga maong iyang simbahan. Sumunay kamatuuran mga kaigsunan. Ayaw mo dawat anang pagtuo nga Kristo nga wala sa matuod nga simbahan. Or Kristo nga walay simbahan. So they are distorting the truth. They are twisting the truth. Nagitudlo sa atong Ginoo ug sa gitudlo ni San Pablo. Mao ni mga magwali nga plastada na kaayo ang ilang pagpamakak mga igsuon. Si Kristo ra kuno ang atong gikinahanglan, wala na ang simbahan. Pero ang gibuhat ni Kristo
nagtukod siya simbahan unya diha niya giplastar ang iyang mga leaders. So like Saint Peter, the first pope, the first head of the church, Matthew 16:18, gisangpit niya Saint Pedro nga tukuron ko akong simbahan. Sa verse 19, naingon ang atong Ginoo ka San Pedro, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Wow! Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Unsa maning yawi sa gingharian sa langit? This is the authority to lead the people of God, to lead the church. Nga mao pa iyang pagatukuron ko ibabaw ni mo Pedro, unya si San Pedro gisangpit pud niya, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Authority kinis pagdumala makaigsunan. No? Pagdumala. Kay niingon man ang atong Ginoo, ang imong idili dinhi sa yuta, idili dito sa langit. Ang imong itugod dinhi sa yuta, itugod dito sa langit. So kining authority dinhi wala ni sa ubang tinuuhan makaigsunan. Naara ni gihatag sa simbahan nga gitugod ni Kristo. Man ang kanang mga simbahan karon nga dili katoliko, wala man sila authority like the authority of Peter. Wala man sila Yahweh sa gingharian sa langit. Wala sila Yahweh nga pang-ablis langit. Kinsa mang tinuhan diha nagwali og San Pedro. Kinsa may mga tinuhan diha nga gistress nila kini nga bahin nga pagtukod sa simbahan ang Ginoo nagsangpit ni Pedro, ibabaw ni ning bato tukuron ko akong simbahan unya, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Kisa may magsasangyaw diha nga ilang gi-emphasize kining dapita to stress the necessity of the church and its leaders. Kaya ang gitukod ni Kristo nga simbahan pundok magunis katawhan, din diha pud gipundar niya ang iyang leader, like Saint Peter and the rest of the apostles. Muna sa Matthew 18:18, ang pagdili og pagtugot nga unas tanan naa ni San Pedro, of course sa iyang sumusunod nga mga apostoles, og sa collegial body of the apostles, the college of the apostles. Matthew 18:18, matud pa sa Ginoo, ang inyong idili din suta, idili dito sa langit. Ang inyong itugod din suta, itugod dito sa langit. So naa sa diha. Mao na nga ang simbahang Katoliko, nakitay Santo Papa, o nakitay College of Bishops in union with the Pope. Otherwise, kung dili sila makahiu sa Santo Papa, mahimo silang irihis o kanang gawa sila sa pagdumala. So, ingana na mga igsoon, pagbantay ta aning mga tinuuhan karon, Christ alone without the church. Pero musabot lagi ta nila kay wa man sila ang ilang simbahan dili man matuo niya simbahan. Kay giparehistro naman nas ilang pastor kung mga nagtukod ni ana. So tanang tinuuhan nga Kristiyanong rehistrado, piki na mga igsuon. Kay ngano man, naa pa man ang tagiha. Sa ngalan po niya church. No? Seventh-day Adventist Church. Uy, kano sa man nagitukod ng Seventh-day Adventist Church? 1863 raman na. Wala ang magtutukod, dili man si Kristo. Sa Ellen White o iyang mga kauban. Iglesia ni Cristo, dinis Pilipinas. Kitukod naman ang manalo without connection to the apostles. Kining Iglesia ni Cristo, nagwalipod ni sila o simbahan. Yes. No? Nagwalipod sila sa importante simbahan. Ang problema lang, ang ilang simbahan, dili na mao ang importante nga simbahan. Kaya tinukod naman ni Manalo. Tiyaw mo na nga Iglesia ni Cristo nga gisulatan dito sa Roma. Roma 16:16. Dili na sila. Kaya panahon pa man na San Pablo sulat niya sa taga-Roma. 1914 si Manalo. Wala connection mga igsoon. Manangadaghan kay taog masabdan yun na to
you will never be a Protestant. Pangitaon yun mong tinuod. Wala yung makita ni mo mangita kas matuod nga simbahan po ang Katoliko man. Mao na nga ang uban ron, aron dili na mutagad, dili na mag-research siguro ang ilang mga sakop sa matuod nga simbahan. Ang simbahan dili na importante. Si Kristo lang. But history tells us, without the Catholic Church, wala ay nagsangyaw o Kristo. Kay si Martin Luther ang unang protestante, 1517 pa man siya. So, ug ang iyang nahibaw-an mahitungod og Kristo, gikan sa iyang gikas Katoliko, kay pari man siya, gikan sa iyang pagkapari. Walay pagsangyaw kung dili na kung signal may suoda. Sid sa may iso, medyo hinay. Wala, hinay yun. Nagtudlo sila nga Kristo ra, walay simbahan. Piki na nga Kristo. Kaya matuod nga Kristo, the church is His body. No. Sa to pa kung ang ilang Kristo walay simbahan, usa ka Kristo nga walay lawas. No? Iklaro na, nindot kaayo ang mga analogy ni San Pablo, 1 Corinto 12, no? Nga ang simbahan sama sa kalawas, no? Mantod pa diri sa versikulo 5, Roma 12, 5. May nagkalain-laing paagi sa pag-alagad, hindi, kuanday, 1 Corinto, Roma 12, 5. Ang naman po ni 1 Corinto 12:13, no? Apan kitang tanan gibunyagan diha sa usa ka lawas. Pinaagi sa mao gihapong espiritu ug kitang tanan nakig-ambit pag-inom sa usa ka espiritu. Okay? So gibunyagan ta diha sa usa ka lawas. Kay ang tanang binunyagan nahiusa diha sa simbahan. Incorporated into the body of Christ. And this body of Christ is the church. Mana Roma 12:5 nindot gingon sa Ginoo. Kita usab bisan daghan usal lamang kalawas nga nahiusa diha kang Kristo. Og nalambigit kita sa usag-usa ingon sa nagkalain-laing bahin sa usa ka lawas. Nindot kayong analogy ni St. Paul, no? We are incorporated into the body in Christ, diha ni Kristo. Kay lagi ang lawas ni Kristo mao man ang matuod nga simbahan, ang simbahan nga ay gituod. Na nga dili ta pailad mga igsoon, hinaut unta nga di na ta mapailad aning mga simbahan karon o mga magsasangyaw kung pangutan-on mao ba na ang matuod nga simbahan ilang giwali. Nagwali sila Kristo nga walay simbahan. Dili tinuod nga ang giwalis Katoliko ang simbahan ra, no? Sa ato nang theology nato, we cannot separate Christ from the church because the church is the body of Christ. Without Christ, this body kining lawasa walay mahimo, kisa may maghunahuna. Si Kristo mo gyud. Mao ni nga magbantay ta maisunin mga pastor nga pastor asad na sila. Kay wala magiklarong kisabay nagpili nila. Ug naay mga nagpastor diha, pangutan how they became a pastor. Giunsa nila kisabay nagpili. Kay ang tanang pastor nga tinuod, ang pastor nga tinuod yun.
ipili bayas Ginoo. Sama ni San Pedro. Ati man na ako mga karnero, ipili ni San Pedro. John 21:15 to 17. Pinili yun. Una, nasahid man ta nga ang si San Pedro namatay man San Pedro kisa may ni sunod. Mao ka ng atong Santo Papa sa Simbahang Katoliko. Walay lain. Wala may son atong na pamatud-an nga usa ka bakak di ay ang pag-ingon nga si Kristo ra ang gikinahanglan dili na ang simbahan. Because you cannot have a true Christ, tinuod nga Kristo, without a church. Ano man, ang totoong Kristo ay nagtatag ng kaniyang iglesia o simbahan. Matthew 16:18. At siya mismo ang nagsabi, matod pa niya, kung dunay nag-away diha, bring it to the church. Kung dili siya maminaw sa church, treat him as like a heathen or a Gentile. Sama sa usa ka kobrador sa buhis. So grabe ang dili mo ila sa simbahan. Sa ato pa na gyud ay simbahan. Kay papamation man. Lagi ang simbahan dunay spokesperson. Na ang spokesperson niya mao ang mga apostoles ug ilang sumusunod nga mao ang mga kaobispuhan. Matud pa ni Kristo, he who hears you or he who listens to you listens to me, and he who rejects you rejects me. Lucas 10:16. Sa ito pa, kining mga apostoles nga nagwali diha sa simbahan ato yung paminaw. Sa ito pa ang pag-ingon, kung dili siya mamati sa simbahan, so kining simbahan diri ang mga leaders pud ni kay pamation man o kinahanglan dawaton pamation kay ug dili na sila pamation sama rata sa usa ka langyaw o kobrador sa buhis. Una nag-ingon man Kristo sa Luke 10:16, kinahanglan sila pamation. So ang simbahan nga gipasabot mao ang mga leaders usab, no? Ang mga apostoles ug ang ilang sumusunod. Mao na mga igsuon nga atong napamatudan diri unsa ka bakakon kining mga pastor moingon Kristo ra wala ang simbahan. Kay umagwali gud lagi sila ang simbahan, dili man sila kapamatuod. Okay? Atong gi shout out bisan pag murag nahinay ang atong signal, no? Sister Blessela Labos, Ma'am Imelda Itang, Sister Blessela, magandang gabi po sa lahat. At magandang gabi Father Greg Jan Salunoy. Magandang gabi po. Sister Melona Bono Gupita, good evening. Yes, sa San Carlos. Jennifer Lumindas, is God impossible? Okay. Sana yan, no? Hindi pa na itong topic ng brand, no? Len Marie Tams, good evening po, Father Greg. Marisol Gundi Paas, good evening. Joan Cahes Sedo, good evening. Maria Shalin, good evening from Bahrain, no? Hilario Hinovia, maayong gabi, Padre, Bagtingan sa Kamaturan 101. Okay, God bless, Brad. Angie Tabacolde, good evening, Father. Ang mga pastor mag-ampo, ginasingkita nila si Lord. Ang Katoliko mag-ampo, hinay lang. So tinod ba ison kining pag-ampo gyud, no? Diya sa matuod nga simbahan. Balik ta sa mga apostoles, moingon na ba sila nga ang Katoliko kuno nagmaumao kay nagbuhat tas mga butang wa sugo as Ginoo.
mausad na, wa ko nasugua. Ang nisupak sa, for example, nisupak sila sa Christmas, ngano ko nung gisaulog nato ang natawhan sa Ginoo nga wala man ta sugua. Pero ang ato simbahan maigsoon doon ay gibilin si Kristo. Ang imong idili din ta idili ito sa langit, imong itugot din ta itugot dito sa langit. Nagigitugot man na sa atong Santo Papa, ang sumusunod ni San Pedro, nga mo'y nakadawat ni anang sugua, idili din ta. So, gitugot man, sa itugot ni ta itugot sa langit, itugot man niya magsaulog tag Pasko sa pagkataos Ginoo. So, kamatuoran na. Pero sila, gusto man sila nga sugo mabasa sa Biblia. Karon ang mga apostoles, nagsugo ba nga mag-concert ta inig simba? Nagsugo ba ang mga apostoles nga gamit ang electric guitar? No, dili man ang basa. Wala gani magsugo mga apostoles nga o magsimba ta mag-Bible study ta. Wala man Bible, mo Bible sa una. Nangamatay ng mga apostoles, wala pa sila magbit-bit og Biblia nga kanang bit-bit ron sa mga born again. Dili. Doon ay giwali sila pero verbal, no? Oral preaching to, no? Karon gisingit-singgitan nila Ginoo. So ang atong misa mga igsoon is atong i-acronym og ACTS. Unsa may nasa atong misa? Adoration, no? Contrition, C, thanksgiving and supplication. Mao na mintag adoration atong gisimba ang Ginoo. Atong gi tuuhan nga gamahanan kay siya. Everything is in God. Onya contrition, manang nangaytog pasaylo. Aluyi kami, kay kami nakasala. Manakadahon pa nato ng kiri. Contrition. Then thanksgiving. Eucharist itself is thanksgiving. Eucharisty. Na mga paghalad na to sa lawas o dugo sa Ginoo sa bayhon sa panog sa pino. Then supplication. Mangayo ta. No? Pangayo kay kamuhatagan. Kompleto ang atong simba. Ang uban diha, sige rag praising, worship songs. Pero wala gyud sila nag-worship sigon sa gibuhat sa mga apostoles. May misa man ang gibuhat nila. Acts 2:42 to 46. Mer is amen for the Father, God bless. Brad Albert, maayong gabi diha. Kumusta? Maayong gabi dire o sa tanang mga viewers watching from Marilao, Bulacan. Oh, balik na sad kag Marilao, Bulacan. Bro Albert, tuwa na po kag Bulacan. Sige mo kag balik-balik. Luzon, ha? Marvin Gulani. Maayong gabi, Father. Brad Albert, tanang simbahan nga tinukod na tao dre anha rajod na sila taman sa ilang founder. Kaya dili man sila makadugtong sa mga apostoles o ka Kristo. Tinuod na. So, bugto sila. Ay, Cristina Bersabal sa ginakot, no? Ginakot ba ni? No? Ginakot. Pwede mo salamat sa pagbisita sa Senior Santo Niño di Ginakot. Kita mi ganina sa dito sa kumbento kay nagmista ta dito sa Santo Niño Ginakot, no? Pista nila sa Senior Santo Niño. Salamat ate o unta ma-follow po ni sa uban. Sister Flor Ugoy, good evening. So mga kaigsunan, ingani ni magbantay ta og mukat-unta nga ang simbahan gitukod ni Kristo, siya ang nag-atiman niini. Siya ang head of the body of the church. Siya ang naghatag og kalagsik sa maong lawas. Ulo man siya. Siya ang nag-manage. Okay? There is only one body, the church. And there's only one head, Christ. Pero nasayad ta nga ang headship
nagbilin si Kristo. Hinaut nga inyo kining na sabtan. Okay. Dili gyud mahimo nga ibulag si Kristo ug ang iyang matuod nga simbahan. Yes, ang problema sa mga Protestante kay wala sila sa matuod nga simbahan. They want Christ nga ma-detach sa iyang lawas, dili na pwede. So kung ang Protestante ilang giisip nga si Kristo mo'y head sa ilang simbahan, ilang giputlan ug liog ang matuod nga simbahan. So better maison ko mga Protestante, makauna-una mo niini. Kamong tanang mga dili Katoliko, kauna-una mo. Mubalik mo sa matuod nga simbahan kay mao nay lawas si Kristo. No, lisod man kaayo si Kristo og usa ka ulo na daghang kay lawas. There is only one body, the church, that was founded by Christ. So hinot mo ta mga igsoon nga kining nasabtan ang atong gipaambit karong gabi una, atong iyampo atong mga igsoon nga hinahinay silang malamdagan and mahimo silang seryoso sa ilang pagtuon sa bisan pagbasa sa Biblia ug dili nila limitahan ang ilang pagsabot. Pero mas maayo nga magtuon sila sa pagtulon ang Katoliko kay kumpleto kini. Dili para sila nga aya pa nila ikoy-koy sa Bible. Mao na nga nagtuo sila nga makabasa sila sa usa ka verse, mao na naibot ipasabot. Mao ang klaro di ay nga si Kristo ug ang simbahan ulo ug lawas. So if you separate that head to the body, that is not, that body will die. Pero dili man mahimo kay si Kristo sama man sa usa ka bana nga maunungon siyang asawa. Huh? Efesos 5:23. Sama siya. Maunungon yun. Sa ato pa, sa pag-ingon ni Kristo sa Matthew 28:20, I will be with you till the end of time. Mag-uban ko kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Kisay ang gibunan, ang iyang simbahan. So naa din na hangtod karon. No? Naa na hangtod karon. Kay giubanan man ni Kristo. Dili man na mawagtang. Marvin Gulani, Father, na ako ipangutana sa Facebook kung asay nauna, simbahan ba o Biblia? Akong hatan verse 1 Timothy 15, sakto ba ko o sayo? So, ayan ni God. O Biblia as both Old and New Testament, as a book, una yun ang simbahan. Kaya ang kinsa may nagtapo, nag-decide, nag-ila o unsay inspired word of God, kinsa ang nag-compile ani, ang simbahan Katoliko man. Diha na, yes, diha na ang Old Testament before Christ founded His church. Pero dito Biblia kay ang atong pagsabot in a Christian perspective, what is Bible is complete, Old and New Testament. No. Itawag tong scripture pero dili pa to kompleto. So, when moingon kita nga una ang simbahan, una gyud ang simbahan tungod kay si Kristo nagtukod ba sa simbahan, unya ang pagsulat ni iniulahin naman. Kano sa nagsugod ang pinakauna, most probably mga year 48, ang Thessalonian nga sinulat ni San Pablo. Unya, natural, kini silang Mateo, nag-record na lang ni sa dugay na kaayong nahitabo kaysa mga buhat sa atong Ginoo. So, ang Ebanghelyo, ulahin ng gisulat. Nagsaysay sa kinabuhi sa Ginoo. So, simple na yun. The people precedes the book. Huh? Kay simbahan, katawhan, Biblia, libro. Natural ang magsusulat yung una kaysa iyang gisulat. No? Una nga, una ang simbahan kaysa Biblia. Ang uban sad, ilang gamiton ang pulong sa Dios. Kinahanglan masabdan ni. Nga, mo yung taang Biblia, pulong sa Dios. Ato gideklarar na, gi-canonize
This the Word of God. Pero hinumdumi nga ang Word of God wala mapriso sa Bible. Wala mapriso. Mayinta nga ang pulong sa Dios kinirang sa Bible, usa ka dakong baka kana. Christ is the Word of God. Unya dili tanang pulong sa Dios, dili nimo mapriso sa libro. Grabe na sa nanggi pulunga sa Dios nga masana mapriso ra mas libro dili na mo. Dili mapriso. Si Kristo mismo dili mapriso sa libro. Dili na to maila ang kinatibukan ni Kristo through the book alone. Kaya matud pa, daghang gibuhat ni Kristo nga kung gisulat pa, bisan ang tibok kalibutan dili paigo kasudlan. So, meaning, if you want to write about Christ, it's more than the letters. Dili gyud nimo masulat si Kristo pinaagi sa tinta, pinaagi sa imong tuwa. Kay more than enough si Kristo. Dios good siya. Okay? Maria Lina Altida, good evening. O niya Marvin Golania. Ang iyang gihatag sa ako kay Juan 1:1. Ako sang giingnan nga creation. Manasakto ba to dili na creation. So ang John 1:1 is the Logos. Si Kristo na. Biblia ba na si Kristo? Mo na iwan nila masabti. Kaya ang pulong sa Dios nagtuo silang Biblia na. Wrong yun na. John 1:1 kaya ang Biblia na ningon na ba? Kay Dios Hologos and God was the Word. Na God na diining Bible. Hana mo na. Ug mo ni ang pulong sa Juan 1:1 diha sila na palpak. Kaya ang Juan 1:1 is the incarnate Word who is Jesus Christ. Mabito na sa verse 14, nag-ingon na, and the Word become flesh. Kaya kini nga Word, dili ni libro. Wala ni nakapatik. Wala ni, dili ni letra. Kining pulong sa Dios kay ang pulong na himong tao mipuyuban ka nato ug mao ka na si Kristo. Okay. Yes, Christ is the Word, the Logos, but Christ is not the Bible. Mao ni dako lagi problema nila kay sila ra may magsabot no. Gi-equate na lang nila hinuon ang pulong sa Dios ug ang Bible. Kisa may makig dialogue nato dinhi no kisay naa diha. Gani si Brad Julito Daig, ang usa ka evangelist sa Balista nga giingnan ko nga hina ko sa Biblia, wa man jud ko mo ingon nga master. Na siya tingali master sa Biblia pero dili master sa pagsabot, no? Posible master ka sa pagbasa, master ka sa mga teksto, pero dili ka master sa pagsabot or wala ka sa kamatuoran, napiki ka. Matud pa ni Julito Daig nga ang iyasad ang Biblia mo'y haligi sukaran na sa kamatuoran. Asa ba yun na mga motita na nga dili man contradiction ang gisulti sa Pablo nga ningon siya the church is the pillar and foundation of truth. Na iya the word of God is the pillar and foundation. Wrong na siya. Kaya unsa mabasa ang simbahan man. So man yung makaigsunan hinawton ta nga masabtan na to nga the Bible is the written word of God. Written word of God. Pero dili ang word of God dili tanan put into writing. Kay matud palagi ni San Juan, bisan ang tibok kalibutan dili paigo kasudlan. This is an exaggeration, meaning Christ is more than enough. Labaw pa siya sa kalibutan, dako pa siya sa kalibutan, dako pa siya sa libro. Grabing dili masabtan. Sa maigsoon, salamat kaayo kay medyo gabi inasan, no? Itong oras 9:39. So manikamutang nga mahuman ug makatulog ta by 10 maigsoon. Importante na di gyud ta magpakuan pahigit eksakto. So salamat mag-igsunan sa inyong
maumpuon nga pagsunod sa atong turmano no diri sa Bagtias Kamaturan 101. Bantay sad mo sa mga piki nga account nga nagdala sa atong ngalan. May mga yung kwarta. So bantay mo ana. Na dili ta mga yung kwarta. Mao na mga ison, salamat kay hinat unta ngayon nasabtan. Dili ta magpailan aning mga bago magwali. Kay mao kini ang misulpot nga mga gitawag og ganang mini nga propeta. Tagna na sa Ginoo sa maabot na panahon, mutungha ang mga mini nga mga propeta. Ug mao nay nindot sad nga gisulti ni San Juan nga angay po natong paminaw no. 1 Juan 2 18 abi 1 Pedro pa man eh. So di atas sa 1 Juan 2:18. Mga anak, duol na ang katapusan sa kalibutan. Ito pa niya. Nakadungog kamo nga muanhi ang kaaway ni Kristo, Antichrist. Ug karon ani ana ang daghang mga kaaway ni Kristo. Ana. Unya, busa masiguro nato nga duol na gyud ang katapusan. Mibulag ka nato kini mga tawhana kadili man sila tinuod nga sakop sa atong pundo. Nibulag sila. Mao ni mga Antichrist. No? Usa sa mga daghan makaining Antichrist. Anything that is against Christ is Antichrist. Pero kini grabe ni ilang pagka-Antichrist kay si Kristo gyud giwali. Si Kristo gyud ang giwali pero sayop di ay. Mao na nga matud ba ni Kristo sa Matthew 7:21, dili ang tanan nga nagwali, nagsangpit, nagtawag ka na kung Ginoo makasulod sa langit. Katurang nagtuman sa kabubuton sa Amahan. Kidaghan karong impostor. Daghan madunggan makita nato sa Facebook. Ang ato lang ay ison ako sang kuan diha nga ayon na mo-react sa ilang mga post. No? Ayon na pasikata kay mo-react ka na ang imong mga followers, posible makakita hinuon na ang uban dihagwa kay balos unsay kamatuoran basig mailad pa. Manang ugnay mga non-Catholic kanang post, pwede mo makatanaw pero ayaw react, ayaw samot na ayaw i-share. So salamat maigsoon sa inyong pag-uban once again. Atong pasalamatan ang Ginoo sa iyang paghatag nato kusog karong adlaw. Na itong amahan, salamat sa grasya sa kinabuhi. Salamat sa kusog kadasig nimong gihatag kanamo. Ginoo, among pangayoon ang imong kanunayng lamdag. Labi na diha sa imong simbahan. Tuod nga simbahan nag-reject sa uban. Tagaig grasya sila nga mahigmatas kamatuoran. Hinaw mo sa pangayoon ang imong panalangin samtang mamahulay mga tulog kami karong gabi una. Lord, wala kami mahimo kung wala ikaw. Padalain mo mga anghel, Anghel Gabriel, ang among mga anghel na magbalantay. Aron maoy mo hatag ka na mo proteksyon batok sa nagkalalaing lauta. Nang itong amahan, pasilua kami sa among mga kasala o sa among kakulangan. Pasilua ang mga igsoon namo nga nag-atake kanimo Ginoo without their knowledge. Kadtong mga nakahibalo, ang tababag-o sila sa ilang kinabuhi. No, pasilua mi sa mga sila. Kaluyi ang among mga kaisunan, among mahal sa kinabuhi, among pamilya. Lord, amon isalig tanan nimo. Himo kaming instrumento gyud sa imong gugma ug pangalagan. Himo kaming mapausanon. Kuhaa ang tanang garbo, labaw tanan, tigay kami dugang pagtuo. Diguna kami sa among pagtuo. Kini tanan amahan among gipangayo kanimo pinagi sa mga naga sa Kristo ban sa Espiritu Santo. Uwan sa pangaliya sa mahal nga Birhen Maria, San Jose, among patron, sa mga anghel ug mga santo sa langit. Amen. O ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug Espiritu Santo, manalangin kaninyo sa inyong tibuok kinabuhi. Amen. Good night mga